Bagay na hindi ko balak aminin. Tiwala sa proseso, kailangan di mainipin. Bigay mo ang lahat habang kompleto pa ang ngipin. At kung ako naman ang tatanungin, anong plano ko bago ako maging anghel? Gusto ko umasenso para di na nabibitin. Sa mga bagay na gusto ko lang din nasulitin. Gusto ko maglakbay, lumipad, mawala, pumunta sa lugar na hindi ka bisa. Ayos lang mag-isa, huwag ka mabalisa. Malay mo bukas makalawa, ayos na. Ang lahat ay lilipas pagtagal. Wala din naman ditong permanente sapagkat lahat ng to'y di ating Alright, mag-start na tayo. na kung bakit dami kong Hello, good evening. Good pinagdaanan. evening sa lahat. Naririnig niyo ako? Guys, hello. Naririnig? Yes po. Okay. Okay. Sige, good evening. Meron po tayong Zoom background sa ating chat box. Ayan, pakigamit na lang. And before we officially start, mag-start muna tayo sa isang panalangin. Okay, let's bow down our heads. Okay, let's pray. Father God, we thank you for tonight. Salamat, Panginoon, because you are enabling us to do things, great things, Panginoon, for your glory. Thank you for this opportunity, O God, na kami makapag-aaral. We will learn something new tonight. And at the same time, Panginoon, ay mabigyan ka ng kapurihan through this webinar na matulungan namin ang mga bata, Panginoon, na magkaroon ng mga school supplies. Thank you for the hearts and lives of these people na narito na nagsama-sama para sa success ng program na ito. Thank you for the bookkeeping workflows at lahat ng bumubuo nito. And right now, O Lord, prepare our hearts and minds sa mga bagong matututunan namin. Salamat sa iyo. Ang papuri at kapurihan at pasasalamat ay sa iyo lang, and use us mightily for your kingdom. Gamitin mo ang speaker, Panginoon. Bigyan mo siya ng lakas ng loob at bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan para ma-share ang kanyang knowledge, O Lord. Honor the desires of her heart, Panginoon, ang vision niya at ang passion niya, Panginoon, to help also other freelancers na mag-thrive sa journey na ito. We thank you and honor you, and we bless your name. This is all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Also, ayan, thank you so much. So, tingnan naman natin ating mga participants. We have, hindi ko makita, 30 participants right now. And I'm your host, Glenn, and with me, mga sis, kumusta naman kayo dyan? Yes, So with okay me na okay here, naman sis. ayan. Ako nga pala si Maricel, ang inyong virtual bookkeeper mommy din ng bookkeeping workflows. Yes, ayun naman Miss Michelle, nasan ka na? Saan na si Miss Michelle? Naka-mute ka, sis. Nawala si Miss Oh, Michelle. baka nga nagka-problema siguro sa internet. Hello sis. Okay. Okay. So, nagkaroon lang ng problem si Miss Michelle. So, ako na lang mag-share. Wala tayong PowerPoint. Miss Michelle, ayan. Ako na lang mag-share ang ating mga house rules. But before that, tignan muna natin ang ating mga participants. Saan galing? Ito na yung Saan po ang ating mga participants? Mag-chat lang sa ating chat box dito. Ayan, ayan na si Miss Michelle. opo. Nagkaroon lang ng konting sige po, mag-ano ka na muna sis. Mag-share lang ako ng screen. So, salamat. Salamat sa inyo. Ayun, meron tayong Paranaque, Cavite. I'm from Pangasinan. Hello, hello. Ano ba pinakamalayo? Yan, May Quezon Leyte. Province. Yan, meron din tayong Ayan. Oriental Mindoro sis, may Davao, Cebu. Yan, ang lalayo nila, no? Tingnan mo, grabe yung naabot So, talaga ng ating from Valenzuela, nagpapasalamat mm. kami sa lahat
lahat ng participants, mga donors, sponsors, and also sa mga volunteer speakers para dito sa project na to. So, grabe, nag-uumapaw ang pasasalamat ng bookkeeping workflows para sa inyo. Ayan. So, tuloy na ba, Miss Mayshil? Parang nawala ulit. So, now, simple lang naman ang ating mga house rules. So, we are encouraging everyone to mute all your microphones. And also, syempre, para naman ganahan lalo ang ating speakers, makita tayo, kindly open your cameras. Meron po tayong Zoom background dyan, nasa chat box. So, yung i-send po uli natin later. And of course, respect each other. Mamaya po ang question and answer after the presentation of our speakers. And feel free po na mag-heart, mag-like, mag-like, ay mag-heart, mag-virtual clap, and also mag-hug, virtual hug sa ating speakers. Alam ko po, excited kayo para sa magaganap tonight. So, ito na. Ipapakilala ng ating speaker. Hello, sis. Sige, sis Aisel. Yes, sis. Hello, good evening everyone. Muli sa inyong lahat. Our lovely speaker tonight is a talented bookkeeper with over 3 years of experience supporting more than 10 businesses. She has an associate degree in business and accounting technology and completed an online bookkeeping masterclass. While she has served clients in various industries, her expertise shines brightest in the real estate sector, and she's now focused on serving the US market. But there's so much more to her than numbers and spreadsheets. She is a woman of faith with a big heart and a beautiful vision to one day build a poster home for the elderly. A proud beneficiary of the bookkeeping workflows founder, she, like many of us, draws inspiration from our beloved coach, instructor, team leader, and Ate Melona Abilar. And here's something extra charming. She has a deep love for music, whether she's singing or strumming her guitar. Her energy and joy are simply contagious. Friends, let's give a warm virtual round of applause to our beautiful, energetic, and multi-talented speaker tonight, Miss Kristen Joy Aragon. Woo! Yeah. Grabe, Hello, grabe, Miss grabe. Basang-basa Christy. niyo yung aking LinkedIn bio. Sa LinkedIn ba yan? Grabe, grabe. Ayan, thank you, thank you. Thank you sa napakagandang introduction, no? Hindi ko kaya yun. Hindi ko kinaya yung beautiful. Beautiful siya, no? Tawat aring asawa. Ayan. Uy, salamat, napakagaganda at napakapopogi naman ng ating mga, ng ating mga, ah, nandito, yung mga members na nandito sa ating webinar for tonight. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-sponsor, sa lahat na nag-enroll, and makakaasa po kayo yung pera na na in-sponsor nyo, na binigay nyo, makakapunta po sa tamang mga kamay, sa tamang mga bata. And pasukan na, actually last week pa yung pasukan, and hahabol tayo sa pamimigay ng mga school supplies sa mga bata. So again, maraming maraming salamat sponsors at God bless sa inyo. Ayan. So, ano lang konting background lang, guys. Ako din naman ay beneficiary din ng bookkeeping workflows. Actually, I'm not sure kung ako yung una, but isa ako sa mga unang beneficiary ni Ate Mel, ng bookkeeping workflows founder na si Ate Melona. Siya yung unang nag-reach out sa akin. Ayan. Actually, nag-comment lang ako dun sa The Shepherd, kung alam niyo yun, The Shepherd Virtual Bookkeeper. Ayan, iiyak na. Oo nga, iiyak. Ako, mag-iiyak na naman tayo nito. Background pa lang, iiyak. Ayan. Siya po yung nag-reach out sa akin kasi nag-ano lang ako. Mahiyain kasi talaga ako noon and kakaalis ko lang as
as service crew po, as service crew sa Potato Corner. Ayan, kaalis ko lang ng trabaho and actually nasa ano ako noon, nasa medyo mababang ano ng ano ko, ng buhay ko, ayun. Hindi ko alam saan ako pupunta, hindi ko alam yung papupuntahan ko, ayan. Tapos wala lang, gusto ko kasi naghahanap lang ako ng trabaho online and hindi ko alam na meron palang ganito, meron palang bookkeeping, ayan, and accounting. And nakapagtapos naman po ako ng financial accounting, business accounting technology. 2 years lang yung tinapos ko kasi ano lang siya, 2-year course lang siya. And nakita ko may bookkeeping and merong community. So nag-comment ako doon and ni-reach out niya ako. Ni-reach out niya ako, sinama niya ako sa grupo niya. Ayan, sa grupo ng Team South. Ayan, then nagkita kami. Tapos hindi niya na ako tinantanan. Hindi na ako tinantanan, Ate Mel. Hindi niya ako tinantanan at inisponsoran niya po ako. So ako yung principal beneficiary ng bookkeeping workflows. Inisponsoran niya yung pag-aaral ko ulit. Yung refresher course na kinuha ko. Inisponsoran niya po yun. And pagkatapos, nung nag-graduate na ako, pinasok niya din ako sa kanyang business. Sa bookkeeping workflows din na business niya as an intern. And doon medyo mas nahasa yung yung skills ko at ayun, hindi niya ako kinip doon sa kanyang business at inano niya ako sa labas. Sabi niya, mag-ano ka mag-isa, kaya mo na yan. So nung binitawan niya na ako, andun na naman yung kaba, pinakawalan din ako. Tinanggal ko sinipa. Huwag ka dito, huwag ka dito. Huwag kang umasa sa mga ganito. Yeah, so, doon ka sa labas. Spread your wings. Oh, ganyan, sabi niya. Oo, di pwedeng manatili, sabi niya. And, ayun guys, gumawa ako ng Upwork profile. Ayan, yung lahat ng tinuro niya, in-apply ko. And eventually, ngayon po, total lahat ng mga pati yung nag-end, so naka 9 clients na ako sa Upwork, guys. So, ayun, makikita nyo naman doon yung mamaya. So, medyo malaki-laki na rin yung earnings natin sa Upwork kahit na hindi ko pa na kikita kung saan ba talaga yung earnings na yun. Kasi madami pa akong utang. Pero, ayan, praise God at nakilala ko yung mga tamang tao sa buhay ko. And para sa mga bago, lalo na mga first-timers, guys, sasabihin ko sa inyo na nasa tamang grupo kayo, nasa tamang tao kayo, ni-lead ni Lord sa buhay nyo para magsimula din kung saan man kayo, like kung nasa mababa man kayo ngayon, so tutulungan namin kayong magsimula. Ayan. Salamat pala sa pag-invite sa akin dito. Ayan, so ang title pala ngayon, yung presentation, ang title pala ngayon ng aking presentation ay How to Attract Bookkeeping Clients in Upwork. So, lahat ba tayo ay familiar na sa Upwork? Lahat ba ay meron ng Upwork profile? Ayan, so ano ba ang Upwork profile? Mag-share ako. Okay lang ba, Ms. Michelle? Mag-share ako, no? Mag-stop na siya ng sharing na. Marami akong kakilala nandito. Maraming salamat po. Ayan. And meron din akong mga kaibigan, support sa akin dito, si Tia Frances and si AM Ivy, yung account manager ko nandyan. Ayan. Ba't kayo nandito? Ayan, mag-share ako ng screen Yan, nakikita nyo ba yung aking sound system? Okay. Ayan, intro to Upwork. Anon ko lang yung mga messages, yung mga chat, lagay ko dito. Para alam ko din na kung ano ba yung aking presentation, kung ano ba tawag dito? Iba talaga pag kinakabahan ka kapag participate yung mga member. Ayan. So again, good evening sa lahat. Intro to Upwork. So what is Upwork? Upwork is a global online platform that connects freelancers and clients. Think of it as a digital marketplace where you can offer your skills and services to businesses worldwide. Whether you're a writer, designer, developer, or any other skilled professional, Upwork provides a platform for you to find work and build your freelancing career.
Upwork is a global freelancing platform where professionals showcase skills, apply projects, and get paid securely. With tools like keyword-driven search, save searches, and profile optimization. So, take note tong mga, yung ano to yung tatlo, keyword-driven search, save searches, and Upwork optimization. Yan, tatlong yan, crucial yan sa paggawa ng Upwork profile. So, freelancers can connect with clients worldwide, enjoy flexible work, and build lasting careers, all supported by Upwork's secure system and resources. So, Upwork 101, yan po yung nakasulat doon. So, ginawa ko lang yung mga main topics doon and nilagay ko siya sa isang slide. By the way, itong slide na ito ay ibibigay ko sa inyo para may mabalikan kayo in case. So, ibibigay ko sa inyo itong ano na to. Parang ano lang din, di ba pag may mga speaker, may mga pamphlet, anong pagkakasunod-sunod. So, ibibigay ko din sa inyo to. So, importance of a strong profile for success on Upwork. So, think of your Upwork profile as your digital storefront. It is your first impression on potential clients. A well-crafted profile showcases your skills, experience, and personality, convincing clients you're the perfect fit for their project. So, here's how a strong profile benefits you. So, tatlo, increased visibility, credibility, and trust, and attracting the right client. So, completing all the profile sections, boost your profile in Upwork search result. So, kailangan kompleto yan. Clients searching for specific skills are more likely to find if your profile is comprehensive. Credibility and trust. A detailed profile with professional photo and clear information builds trust with potential clients. They'll feel confident knowing they're hiring a qualified freelancer. So, attracting the right clients. A well-defined profile attracts clients whose needs aligns with your expertise and leads to higher quality project opportunities and more fulfilling freelancing experience. Yan. Binasa ko lang din yung ano ko, no? So, next. Importance of a strong profile. Oh. Nadoble ba? Wait lang. Delete ko lang to Okay, next. Upwork profile sections. So your Upwork profile comprises several vital sections that provide clients with comprehensive overview of your skills and background. Let's explore each section briefly. Okay, work history and experience. So list your previous freelance traditional work experience relevant to the services you offer on Upwork. Briefly highlight your responsibilities and achievement in each position. So, work history and experience, hindi naman lang totally na parang yung work mo sa yung work mo sa labas, pwede mong ilagay sa Upwork. Like ako, potato corner ako, 'di ba? Then ang skills ko is bookkeeping. So, sa potato corner kasi, hindi lang naman kami yung nagluluto lang, yan. So, meron din kami rin gumagawa ng financials kasi naging din naman ako, naging tagagawa din naman ako ng profit and loss and pasa sa BIR. So, ginawa ko yon as parang experience doon sa Upwork ko nung nagsisimula ako. So, yun lang naman. And kung wala kang experience or kung wala kang experience and kung nakapag-enroll ka naman ng course ng bookkeeping or nakapag-practice ka naman, so, yun na lang ang gagawin mo. Kunyari, kung saan ka kung saan ka naka-enroll or kung saan ka naka-attend ng practice ng bookkeeping or kung anumang skills mo. So, pwede mo na rin yung gawin. And yung kunyari, bookkeeping workflows, ayan, ilagay mo, bookkeeping workflows. Ayan. So, education and certifications. Showcasing your educational background and any relevant industry certifications demonstrate your commitment to professional development and expertise. So, languages and availability. Indicate the languages you speak fluently and your preferred work hours. So, it helps client understand your communication skills and project availability. So, ayan. Portfolio and samples. So, importante din tong mga portfolio na to. Kung nakapag-attend kayo ng mga free na workshop sa bookkeeping or bookkeeping ba lahat ng ito? Kahit anong skills. And kung ano yung pinractice nyo,
yun din po yung yun din po yung gawin yung portfolio and samples. So, hindi lang naman sa portfolio and samples, sa akin sa profile ko, hindi lang naman yung samples yung nilalagay ko. Kino-combine ko lahat ng mga nagamit ko na tools like Shopify, nagamit ko ng Amazon, nagamit A2X, or nagamit ko ng Buildium, Appfolio, ganyan. So, pag-isahin ko sila, ang ginagawa kong like portfolio. So, isa din yan sa unang nakikita kasi sa ano mo is yung mga portfolio mo. So, importante. So, next is create a 100% complete freelancer profile. So, 50%, ito yung required. Profile photo, profile overview, at least one employment history, and one skill tag. So, ayan, ito na yung sinabi ko na dito. So, kompleto na yung ating 50%. So, another 50% is ito, portfolio item, additional employment history. So, pag meron ka pang nilagay dyan, so additional pa. Max, additional skill tags. So, sa skill tags, 5 yung maximum na pwede mong ilagay sa skill tag. Sa main profile mo general. Pero, pag dun sa specialized, pwede kang maglagay dun ng sobrang daming skills. So, pwede mong punuin yun, yung specialized mo ng skills. Makikita nyo mamaya sa sa profile ko, yung skills na skill tags doon. Importante kasi itong skill tags, guys, lalo na pag nag-apply tayo. Kasi, yung mga employer kasi, meron silang required na skill tags na doon nila dapat parehas na parehas doon sa profile mo, yung skill tags bago ka mag-apply. So next, education. So lagay mo dito yung tinapos mo. Profile video 10%, at least one other link account. So itong link account na to, gumawa lang ako ng GitHub ba yun? GitHub ata yun. Tingnan natin. Ito, GitHub. Hindi ko alam kung para saan yan. Basta gumawa lang ako niyan. Tapos nilink ko sa profile para lang meron akong link accounts. So, hindi ko pa to napag-aaralan yung GitHub. But gumawa lang ako ng profile for the sake na kailangan ko lang siyang i-link dito para lang may additional. So, ayan. Certification. So, importante yung certification. Kung ano na kayo, kung tawag dyan, QuickBooks Pro Advisor, Zero Pro Advisor, ayan. Meron yan sa Credly. Mag-create kayo ng Credly account. And then, meron ata doon, makikita mo doon kung ano yung certification na meron ka. Ano kasi si Credly, parang, anong tawag doon? Parang, meron siyang, ganito kasi makikita mo dyan eh. Yung yung skills mo, parang magiging siya na, magiging, siya ni Credly, magiging, ito to ni Credly eh. Pati ito eh. Magiging siya. Anong tawag doon? Niya. Nakalimutan ko anong tawag, guys. So, yun. Basta yun si Credly. Yun, din yun. Importante din yun. Kayo, gawa kayo ng account nun. And nandun yung certification nyo. Okay. Next is at least one other experience item. So next, 10 tips to your upper profile picture. And guys, so adhere to upper profile, ideal profile picture requirements. So your requirements ni Upwork sa profile picture, hindi yung naka-AI na hindi masyadong yung malayo sa nyo, malayo sa tawag dyan, malayo sa yung totoong kayo. So, make sure guys na kayo yun. Parang lang, enhance lang ng konti. Pero wag naman masyado yung AI generated na And your best light, ayan, simplify yung background, focus on your face. So, maganda nakafocus, find the right facial expression, dress for the job you want, get ready for the photoshoot. Ayan, pwede naman DIY photoshoot dyan, guys. So, meron naman, enhance lang ng konti. Try multiple angles and poses. Don't over-edit and test your profile picture. Sa akin, sa experience ko sa profile picture, meron akong 3 profile picture. So, merong 3 background. Ito yun. Ayan. Itong yellow. Ayan. Itong yellow. Itong green. And itong blue. So, itong yellow,
pwede siya sa Upwork ko siya ginagamit, sa Upwork and sa OLJ. And ginagamit ko siya sa Upwork and OLJ and LinkedIn. Itong yellow na to. Kasi general to eh. Pwede nga to sa Facebook, ganyan. So itong green na to, sa Upwork ko lang to ginagamit. And pwede siya sa Upwork and sa OLJ, dun ko siya ginagamit. Hindi ko siya ginagamit sa LinkedIn. Ito naman, ang purpose ko nito is, itong background na to is for OLJ. Kasi kaano niya, yung, alam niyo yung logo ng OLJ na blue? So ito yun eh. So, ito yung nag-work sa akin sa Upwork. Itong background na to. Pag nagpalit ako ng background, like ito yung ginamit ko, parang konti lang invites. So, nag-a-update ako ng nag-a-update. Like every month, every 2 weeks, or every month, nag-a-update ako. Tinitignan ko yung profile views ko, at saka yung dami ng invites. Nakaka-apekto din kasi yung, sabi nila nga, first impression, di ba? Ano ba yan? Picture? Pag nag-picture yan sa'yo, picture. Ayan. So, itong blue, ito gamit ko. Makikita nyo dito sa aking profile. Ayan, naka-blue yan. Ayan, naka-blue ako na background. So, yan, ngiti lang kayo. Ayan. So, ito yung sinasabi ko, 15 pala, 15 yung skills na pwede nyong gamitin. Ito yung, ito yung para sa akin, nag-work kapag ka nag-a-apply ako. Itong skills na nandito, itong 15 na to, crucial yan, yung para sa akin, yung skills na nandyan. Kasi, depende kasi din yan sa profile mo eh. Depende yan sa kung ano yung makikita mo dun sa pag nag-apply ka. Like ito, example natin Ayan, mabagal ang Upwork guys. Napansin nyo din ba? Mabagal yung Upwork. Ayan. Ayan, makikita ko yan dito sa like best matches. Natin ha. Ito. So, expert bookkeeping for QuickBooks Online for US and Australia. So, pag i-open natin to, ayan. Ang una kong tinitignan talaga dito is yung skills. Ayan, mandatory skills. So, always Intuit QuickBooks, bookkeeping, and accounting. So, i-check ko dito, Intuit QuickBooks, ito, bookkeeping meron, and accounting. So, meron. So, meron, tingnan nyo dito, ayan, nice skills to have, bank reconciliation. Pag meron kayo yan, kunyari, a-applyan nyo to, itong lahat ng skills niya na nandito, lahat na to, dapat nandito yan. Kasi, nakapag-busy ako one time sa isang merong Upwork. Tapos, nag-ano kasi siya sa akin, bigla lang siya ng message. Tapos, nag-post pala siya ng job. Tapos sabi ko, paano mo ko nahanap? Like, paano mo ko nahanap na na sa dami ng freelancer sa Upwork? Paano mo ko nahanap? Eh, hindi pa naman ako nun rising talent or hindi pa naman ako ganun ka active doon. Sabi niya, meron daw doon na parang sa client, best match, yung best match, makikita doon yung best match and lumabas yung Upwork ko doon sa lumabas yung Upwork profile ko doon sa best match, doon sa client na side. So, may message niya ako. So, kahit na hindi kayo mag-apply, kung yung kung yung skills nyo, kunyari ito na job na to, kung lahat na to, pasok doon sa client best match, andito yung skills nyo, mapupunta kayo doon sa best match na para sa client. So, kahit hindi kayo mag-apply, guys. So, yun lang. Dami ko sinabi. So, next, syempre, yung profile picture nyo. Ito pala, ay isesend ko din to sa inyo, Isesend ko din to sa inyo. So, magano tayo ng isa. Paano ba? Punta tayo sa uploads. Ano lang. Ito lang naman ay napag-aralan ko lang din or may binili akong course. May binili akong course, tapos ito tinuro lang din naman. Pero hindi naman to yung totaling, ito yung tinuro, ito yung binigay. So, ito lang yung napag-aralan ko. Bagal din, pati ng Canva, ang bagal din. Meron ba kayong like, sino ba ang willing magbigay ng ng picture? Ayan. Ilagay nyo sa tawag dyan. Hindi ba ako nakapresent? Ayan, lagay natin tong ayan, ito. Ito dapat yung walang background eh. So, remove BG lang naman tayo pag tayo ng background, di ba?
Guys, wala akong background, guys. Dapat yung walang background eh. Ito, walang background. Sige, wait lang. Hanap pa tayo iba. Dapat walang background. So, make sure, guys, walang background. Ayan. Yan, walang background. So, kung yung yung picture nyo, walang background, ay may background, punta lang kayo sa remove BG na ano na site. So pwede kayong doon, mag-remove ng background. So ganito lang, kailangan merong space sa taas. Yan, merong space sa taas na konti. Tapos yung parang letter V ba yun? Parang ganyan no, letter V, ganyan. Sa taas. Yan, maganda kung hanggang chest yung nyo, yung picture nyo hanggang chest. So, yan. Example lang to guys ha. Huwag niyong yun yan. Ayan. So, ayan. Wala lang. Na-master ko lang yung mga ganito-ganito. Na ko lang. Napag-aralan ko lang din. So, ayan. Dapat, ganyan yung nyo. Ganyan kalaki. And ito kasi yung ng Apple. Parang standard na niya, na size niya. And yung, anong tawag dun? Yung, anong tawag nito? Kung, basta yan. Ayan yung ng Upwork. So, ayan. Ganyan lang. So, nyo lang, lagay nyo lang yung picture nyo. Bigay ko rin sa inyo tong na to. Wag lang tong picture ko. Tanggalin ko lang So, para meron kayong pagpipilian. So, every month, practicing nyo, palitan nyo yung picture nyo, ganyan. Iba-ibang mga picture to. Pwede nyo naman ma-edit yung mga picture nyo dito. Yan. So, next is the professional headline. So, ito yun, professional headline. So, bookkeeping and financial record management. So, ano ba sabi dito? How to write a professional headline. So, keep it short and simple. Optimize your headline with keywords. Use capitalization. Avoid exaggerating your credentials. Consider adding years of experience sa baba na stay away from cliche words in your headline. Ito bago lang to ata nilagay. Parang, Joy, hindi ka naka-present. hindi ba siya nakikita? Kita pero maliit. Sorry ga. Ayan. Ayan po. Ayan, okay na yan, sis. Okay na, okay na? Oo, measurement. Hindi naman, pixel. Tama, pixel. Correct. Mm. Wait lang. Nabisi ako sa pagbabasa. Okay. Okay na tayo dito, no? Keep it short and simple. Optimize your headline. Ito, stay away from cliche words in your headline. Bago lang yan nilagay ni Upwork eh. Like, alam mo yung rockstar bookkeeper, extravagant, yung mga ganun na, yung mga words na parang cliche siya. As much as possible, lalo na sa natin, like, profession natin, keep it professional. Yun lang. Professional. Hindi tayo maglalagay na rockstar kasi bookkeeping tayo, hindi naman tayo parang VA sa design, ganun. So, ayan. Professional headline examples. So, makikita nyo rin to. Ito yung nasa Upwork. So, may accounting ito na na side. So, ito yung sa Upwork 101 na example. So, certified, ayan, kung ano yung nyo. Pwede nyo to kopyahin. And i-tweak nyo lang kung ano yung nyo, kung ano yung gusto nyo ilagay dun sa Upwork profile nyo. So, next, ito naman yung sa akin. Ito yung mga ginamit ko. QuickBooks Online Bookkeeper Organize, ayan. Yan yung mga ginamit ko based dun sa course na na-enrollan ko. So, yan yung ginamit ko. QuickBooks Proficient Bookkeeper, ayan. Nagamit ko na yan lahat ng na yan. Professional headline na yan. Inaano ko lang, ina-update ko lang siya. Like every month, depende kung wala akong invites masyado, ayan. So, ina-update ko. Minsan nga, every week kapag ka nagka-client getting na ako, pag gusto kong magkaroon ng client na lagi akong nag-update ng profile. So, ito pala. So, ChatGPT prompt. Ito yung ginamit ko for Upwork profile Upwork profile title. So, ito, please
Create a catchy, concise Upwork title for me. Basta ganito, ChatGPT, alam niyo naman yan, di ba? Ano naman yung AI ngayon eh. So, ito yung, pwede ba like, sorry. Pagka ipipresent ko. Last naman na to eh. So, ibibigay ko pala sa inyo ipapakita ko pala sa inyo yung aking prompt na ginamit sa ChatGPT. Pwede nyo siyang gayahin and kung paano ko gumawa, okay? Paano ko gumawa ng title. Paano ko Upwork profile. Okay. So, basahin natin yung kung paano ko nakipag-usap kay ChatGPT. So, ayan, ito yung dati ko. Ito yung dati kong Upwork profile, headline. Ayan. So, hey chat, this is my current Upwork profile. I want you to improve it and make it catchy, simple. Americans can understand. Kasi ko talaga, tawag dyan, focus ko talaga yung mga Amerikano. So, kung ano yung language ng Amerikano, yun talaga yung gusto kong malaman and gusto kong gamitin. Kasi focus talaga ako sa US. So, pag US, hindi language ng US, UK, language ng UK. So, pag American, gusto ko, kasing kami, magka-tone and magka-boses kami ng mga Amerikano. So, I will give you some words and skills, incorporate it to make it the best Upwork title. Ready? Ganyan. So, ready daw, sabi niya. So, ito, Experience Accounting Specialist. So, here's the refined. Ayan, organize. So, more, make it simple, but not complicated. Catchy, ganyan. So, experience lagay niya. It's perfect, but it's one letter over. Kasi ginamit ko yan sa sa Upwork ko eh. So, sobra na isang letter. Meron palang number ng letter dito sa Upwork na to. Asan? Di pala. Doon sa isa. So, can you provide me a prompt for this command? Ayan, inano ko yung prompt para inisa ko siya. So, ito. Parang ito, gawa-gawa ko lang to. At galing din to sa ChatGPT. Parang ko lang siya. Yan yung una kong parang sa description sa Upwork, ganyan. So, pinaayos ko lang sa kanya. Rephrase, sound simple, ganyan. Ayan. Ipapasa ko pala sa inyo to, itong gamit ko na to. So, lagay dito. Madami kaming usap dito. Pati yung font, yung font na ginamit. So, meron ata, alam niyo ba yung di ba may sa Upwork may pwede niyong palitan yung font. Ayan. So, pwede kasi kayong doon ng ibang font doon sa description niyo. Pwedeng magkaroon ng ibang font. So, lang ako ng ibang font na gamit. So, Helvetica yung yung sinabi ni Upwork. At saka yung iba pa. Okay. Meron dito yung niya eh. Basta ang dulo nito, ayan Ito, binago ko na naman, para sa specialized ko yan eh. So, binago ko na naman, sinabi ko sa kanya, i-sound, sound American mo, ganyan. Tapos not more than 75 characters. Ayan. Nilagay ko lang. Ito yung sa Upwork ko. Gusto ko, i-update siya. So, can you rephrase all using QuickBooks Online? Kasi e-commerce yun eh. So, ginawa ko, hindi. General mo lang. So, ganyan. So, may mga ayan. Ito naman, video introduction. So, nandito naman. So, yung mga script, ayan, yung mga script na yan, yung mga, kung ano nyo, pati si ChatGPT, pinagawan ko ng script. Ayan, is for my Upwork, ganyan. General lang, ayan. Ipakita ko sa inyo to, and pwede nyo siyang gayahin. So, syempre, palitan nyo ng pangalan. Ayan. So, next, meron pa naman, ito pa, isa pa.
Hey chat, I want you to help me optimize my profile in Upwork. We'll work on it detail by detail, line by line. I will give you what I want it to be, then put into words. Some professional looking Okay, are you ready? Ganyan. So, nilagay ko yung dati ko. And then, kung paano ko siya inayos. Ayan, makikita niyo to. Basahin niyo lang to kung paano yung mga prompt na ginawa ko sa kanya. So, I'm a bit distracted on the emojis. Ay, sinabi ko diba? 3 emojis lang sa pag ano niyo ng profile. So, kahit 3 emojis lang gawin niyo para medyo ano naman siya. Parang professional looking naman siya. Hindi naman ganun ka ano. So, ito lang. Ito na yun. So, ito na yung ano ko, Upwork ko. Makikita niyo dito sa Upwork ko. Ito, yung description ay. Ganyan lang. Kung ano yung nandun. Ito na yung ano. Tapos, ito. Ayan o, perfect. I will give you a random job post. Ito, ginagawa ko din to. Medyo matrabaho siya, pero okay lang yan. Kaya nyo yan, gano'n. I will give you random job post. And you need to tell me what is the most mentioned. Client needs. Importante yan. Client needs. Kung anong kailangan nila. Client needs for this week. So, pagka pupunta ka kasi dito, punta ka sa best match or dito sa best match at sa most recent, madalas, ang ibibigay ni Upwork sa'yo is, kaya mong gawin. Like, kaya mo tong gawin. Nasa skills mo and nasa dati mong mga work experience. So, dito lang ako, pag nag-a-apply ako, dito lang ako sa best match lagi at saka sa most recent. By the way, guys, di ba sinabi ko sa inyo kanina, importante din yung save jobs. Save jobs. So, ang dami kong save jobs, so 1,019. So, halos lahat ng nandito sa best matches, naka-save yan sa akin. Halos lahat ng nasa best matches, naka-save yan sa akin lahat. Kapag makita ko, kahit medyo hindi ko pa kaya, sinisave ko yan. Ito lang, hina-heart ko lang yan dito. Ibig sabihin, naka-save yan. Yan. Importante din yun. Sa visibility din ng ano natin, ng profile natin. Meron kasing time na kahit hindi tayo mag-apply eh. Kahit hindi tayo mag-apply, ano sila eh, parang makikita nila tayo eh. Makikita nila yung Upwork natin. Tapos na ba? Wait lang. So, ibibigay ko pala to sa inyo. Ayan, nagbigay ako ng mga random job post. Minsan, inaano ko lang to, yung mga job post, parang hina-highlights ko lang, tapos nilalagay ko sa Google Docs. Kasi black, di ba? Ngayon, inaano ko sa Google Docs, at tapos nilalagay ko kay ChatGPT. Ayan, ang dami niya. Minsan 10, minsan 15. Ayan, sinabi niya, top client needs and priorities. Ayun. QuickBooks expertise, most mentioned, ayan, daily, bank reconciliation, financial reporting, detail-oriented. Ito yung mga kailangan nila, di ba? So, pwede mo ilagay ito sa title mo. Ayan, kung ano yung mga kailangan nila. Suggestion for your messaging, I want a title in Upwork based on this. So, I want a title in Upwork based on this. Yan yung ginagawa ko. Like, kung ano yung nakikita mo dun sa searches mo, dun ka gumawa ng title. Kunyari, mag-ano ka ng Monday or Tuesday. Kasi madalas ganyan sila nagpo-post eh. So, i-update mo na yung yung profile mo. Ganun na week. Kung ano yung mga lumalabas sa job searches, ganun na week. So, ganun din. So, imagine mo yung kailangan nila, client needs, yung kailangan nila, nandun sa profile title mo. Tapos, yung skills pa na nandun sa job post nila, nandun din sa sa profile mo. So, match kayo. Ano kayo ni Upwork na, talent, best match talent. Ayan. So, ayan, ito yung mga Upwork profile. Ayan. Nag-ano siya. So, general mo. Ayan, general Upwork title options. So, meron yan. Meron pa, power boosted, bookkeeping. Ito yung current, I need to be more dynamic and powerful. So, ayan, ito yan. 30 characters only. May characters kasi, may character limit kasi yun. So, ayan, meron din ganyan. Tapos, ginawa ko din 42. Kasi 42 pala. So, ayan. Eto, 42. Pwede nyo itong gamitin. Mag-ano kayo. Ano ba yan? Mag-experiment kayo kung ano mag-work sa inyo. So, yun pala. I-ano ko sa inyo. I-share ko pala sa inyo to. Wait lang. Ano ko pala ito i-share? Wait lang ha.
Um, ito ata. Pwede mo i-check kung yan ba yun? Yan. Pwede nyo i-check kung yan ba yun? Yan ba yun? Yan ba yun? Yung ChatGPT? Check nyo daw kung parehas. Ito naman, ito i-share ko din. Like, share ko din tong Ah, prompt to. yes, sis, yun yun. Yan, okay. So, ito din, share ko din to. Ayan. I-ano nyo, i-save nyo yan. Yung mga ano na yan, yung link na yan. So, ayun lang, yung mga ginawa ko, based lang naman yan sa experience ko, based sa experience na ano. So, importante, ayan, yung video, introduction, ayan, sasabi sa inyo yung ano, yung portfolio, di ba? Yung first, minsan kasi yung mga client, hindi na sila mahilig mag next, ayan, mag next. So, yung unang ano pa lang, yung unang portfolio nyo pa lang, ilagay nyo na kagad yung ano nyo. Kung ano yung mga ginagamit nyo. Ayan, QuickBooks, Zero, Wave, Excel, FreshBooks. Tsaka ito naman ayun ang may rockstar, anuhin ko pa yan. Sabay, papalitan ko pa to. So, nilagay ko lang yung intro ko dito na sa portfolio ko. Ilagay nyo intro. Yan, lagay nyo to. Kasi meron yan sa sa Upwork 101. Kailangan nyo ng intro dyan. Yung introduction. Ayan, ano lang yan. Parang isang picture lang yan. Pag open nila ng profile mo, itong tatlong portfolio na to, ito kaagad yung makikita nila. So, pag nakikita nila, aba, gumagamit pala ng Stripe to, kaya pala, or Squarespace, kaya pala, nagsha-Shopify pala to. Ayan, tools, softwares I used. Ayan. Sa dulo na, so yung mga ibang kailangan, may experience pa to. So, mag next siya dito sa portfolio mo, di ba? Ayan. Ayan, employment history. Lagay kayo dito. So, ayan. Meron ditong bookkeeping workflows Asan kaya yun? Nilagay ko to, yung shepherd, Ayan, Di ba? Alam niyo na kung anong ginawa ko kay Ate Mel, Ang dami, Sa bookkeeping workflows, nilagay ko yan. O kung ano kayo, nag-intern kayo, or kung ano kayo sa bookkeeping workflows, lagay niyo dyan. Ayan, ito yung dati kong employer. Ito din. So, nilagay ko siya. Yung Zero Advisor Certified. Ito, Credly, ano to Bakit kaya? Kasi may expire na siya ngayong June. Okay. May expire na pala siya ngayong June. Ayan, tapos project catalog. Kung meron ka rin ito, project catalog, bago lang to Wala lang, ginawa ko lang siya. And yung meron pang isa, yung consultation, ayan. So, hindi ko pa siya alam. Anuin ko pa to, ayusin ko pa to. Hindi pa ayos yung draft ko nito, yung consultation. Bago lang ata yan sa mga Ayan, languages, education, ayan Diba, education ko, yung kung saan ako nag-enroll ng refresher course, nilagay ko dyan. Diba? Online learning masterclass. Huwag niyong ilagay yung The Bookkeeper, Secret Academy. Kasi parang ang kasi, secret. So, ilagay niyo yung The Shepherd Accounting Solutions. Yan, kunyari, online learning masterclass, ilagay niyo. Kasi niyo yan Diyan kayo nag-aaral diba? Yung karamihan dito. Tama ba? So, ayan, yung GitHub. Wala nga ako testimonials Ayan, ano pa ba? Ito, sila lang gumawa ito yung English na na fluent o nilagay, verified. Ayan, verified pala yung sa Credly. Maano nyo na verified yung yung skills niyo. Ayan. So, papakita ko rin pala yung aking, wait lang. Paano ba makita dito yung proposals and offers? Papakita natin pag nag-apply na tayo. Yung mga proposals, ayan, kung paano ako ng proposals, paano ako mag-send ng proposals, ayan. So, tandaan nyo lang yung KISS method ni Ate Mel. Kaya Ate Mel yan, KISS method. Keep it short and simple. Keep it short and simple. So, tingnan natin yung mga submitted proposals. Ba't parang konti lang to? Saan ba yung mga proposals ko? Ito ba yun? So, ayan. Tingnan natin Hindi ata ako na ito. Gusto ko sana yung dito sa messages kasi yung mga yung mga mga nakuha ko. Wait lang. Makikita mga clients mo, Joy. Ay, makikita yung mga clients ko. Wag na pala. Ay, wag na pala. For privacy. For privacy, wala pala. Balik. Dito na lang. Ayan. So,
Example pala ng proposals na KISS method. So, KISS method, keep it short and simple. Papakita ko lang, sabihin ko lang sa inyo. Kunyari, general. Kunyari, hindi nyo alam yung client. Sige, hanap nga tayo para mag-apply tayo. Last time na nag-share ako, alam niyo, yung sa Upwork, dun sa mga meron kasi akong mga oldies na friends. So, nag-apply ako, tapos, in-apply na, nakashare ako sa kanila. Tapos, natanggap ako. Tuwa-tuwa sila, sabi ko, ganun yung gamitin nyo. Ano ba yan? Ang bagal ng Upwork. Gusto ko sana mag-apply ka like, hey there, ito yung template ko lagi. Pwede nyo naman gayahin, pwede nyo i-tweak. You're like, hey there, your job post suggests that we are a match. Ganun lang, your job post suggests that we are a match. I have blank years of experience doing kung ano yung job post nila, like doing bank reconciliation, clean up and catch up project. I can do the job. I can do the job well, or I can deliver exceptional results. Tapos yun na. Or message me. Ganun lang. Message me. Tapos, ganun lang. Kung gusto nyo medyo mahaba, lagyan nyo ng experience nyo. I've been doing this for 2 years. Yan. I can do kung ano yung nasa job post nila. And if you think we are a match, message me, or let's have a chat, or I would like to know more about your company. I would like to know more about your business. Ito, less than 5, ayan. United States, dapat na andito. Transaction data entry. So, tignan natin Ganito ako Tapos pagtatanggap tayo dito. Sana naman Okay. So, tingnan muna natin. Transaction data entry, meron ba ako niyan? Cash flow management. Mandatory skills yan. So, dapat nasa nasa profile niyan, sa general. Wait lang. Tignan din natin, syempre, yung ng client. History ng client. Kasi makikita natin dito yung pangalan niya Alex. Thanks, Alex. So, Alex pangalan niya. Alam na natin, pangalan niya, Alex. So, ayan, medyo mababa siya magpasahod. Pero, nasa niya yan, negotiation skills niya yan. Less than 5. A job success score, at least 80%. Yung mga bago dito, hindi makakapag-apply. Kasi, kailangan may GSS kayo. So, Alex yung pangalan niya. So, dapat meron tayo nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 talaga. Basta ganyan. Ayaw kong applyan. Ang daming job skills. Pero okay na rin yan. Describe your recent experience with similar projects. Ito yung madalas na na tanong ng mga kliyente dito sa Upwork. How will you suggest improvements? Disagree with existing process? How do you measure? Nandun din ata sa ko yan, ChatGPT. Nilagay ko rin ata yan. Paano mo, ito yung experience ko. Pwede rin sabihin nyo, nyo to sa ChatGPT, sabi nyo, based on our conversations, based on our past conversations, kasi AI yan alam niyo yung pinag-usapan nyo dati. Alam niya na yung anong skills mo, anong kaya mong gawin. Based on our past conversation, how would you like to answer these questions? Ayan, lagay nyo yan. Tapos simplify nyo lang. Ganon yung sagot nyo dito. Isasagot nyo dito sa So we are seeking a reliable, detail-oriented bookkeeper to assist with our monthly bookkeeping needs. The ideal candidate will have experience managing financial records, reconciling accounts, and ensuring accurate financial reporting. You'll be responsible for maintaining up-to-date records. This role is essential for keeping our financials organized and ensuring compliance. If you have a passion for numbers and excellent attention to details, we would love to hear from you. Diba? Pwede mong gamitin yung I am a detail-oriented bookkeeper. Ayan, I am a detail. Hello, Alex. Hey, Alex. Your job post suggests that we are a match. I am a detail-oriented bookkeeper. Ayan, and ready to assist with your monthly bookkeeping needs. Lagay mo, diba? So, I have experience managing financial records. Kung gusto mo medyo I've been doing the job for 2 years. So, if this sounds like a match to you, message me. Ganun lang. Sanay na, no? Kasi ang dami ko
Ano eh, so Sa ganun ulo, lang sa ang ulo na proposal. eh, no? Yes, sanay na kasi sa dami ba naman ang in-applyan ko? Ganyan. So, sa dami ba naman ang inanuhan ko sa Upwork? So, alam mo yan, maaano nyo na yan. Matawag dyan, masasaulo nyo na yan. So, yung mga save sa Ate Mel. Nasilip nyo ba, guys? Shit mo ba? Uy, atin-atin lang to, ha? Huwag yun. Oh, di ba? Ang bagal ng Upwork talaga, oo. May nakita ba kayong client nyo rin doon? Or nasenta nyo ng proposal? Si Joy pala na-hire. Tayo dyan. And guys, ano din parang i-ano nyo din, assess nyo din yung sarili nyo kasi huwag kayong tumulad sa akin. Minsan wala na akong tulog. Assess nyo rin kung kaya nyo yung kaya nyo yung trabaho. And kung hindi nyo naman kaya, kayanin nyo. Kaya nyo yan, kaya nyo yan. Kung hindi nyo kaya, kayanin nyo yan. Meron tayong mga kaibigan dito na marami tayong kaibigan dito. Meron nga doon, kaya mo bang hindi ko alam kung saan siya galing, saan message siya. Kaya mo bang e-commerce? Siguro, kaya ko yan. Kahit na real estate naman ako, sabi ko, kaya ko yan, may experience ako. Ganyan. May experience naman ako talaga kay Ate Mel pero matagal na. Tapos tawag agad ako sa kakilala ko, hello, tulungan mo naman ako dito sa, e-commerce, ganyan. So, ito yung mag-collab naman tayo. Ayan, huwag kayong matakot makipag-collab, lalo na dun sa mas magagaling sa inyo. Sa tingin nyo, parang magaling talaga siya, ganyan. So, huwag kayong matakot makipag-collab dun kasi makakatulong talaga yun sa inyo. Shout out sa kakolab ko dyan! Ay, wala talaga, Ate Mel. Basta yun, guys. Nakita niyo naman yung profile ko, di ba? Nakita niyo yung skill tags na nandun. 15 yun siya. Ngayon, sa specialized, hindi lang 15. Madami. Madami. Pupunuin niyo yung skill tags yun sa specialized niyo. Para lang to match with the client. Ganun. Punuin niyo siya. So, ayan pala guys, para mapuno niyo yung skill tags, meron akong ginawang skill tags bank. So, akin lang to. Akin lang to. Pero i-share ko sa iba. Nandito siya. So, skill tags bank, ayan. Bibigay ko sa inyo tong na to. Tong, paano ba? I-share ko. Share. Tapos, copy link. Ayan. So, yun lang naman. Parang paano lang, sahod ng ito eh. Yan, sana may natutunan kayo and na-inspire kayo guys. Yan, hindi naman open nyo lang yan. Stop share ko na. Ayan. Thank you. O yan guys, marami ba kayong natutunan sa ating speaker for today? Masyado Tingin mo ko mabilis. naman na marami kasi kahit ako marami pa rin akong takeaways. Lalo na Upwork workers din ako. Type nyo nga ang Upwork dyan kung marami kayong natutunan. Yan. Oh, yan. Ang dami nila. Oh, sobra. So ako bilang Upwork worker din, ang takeaways ko diyan talaga yung sinabi ni Christine Joy na yung Christine. profile natin, yan. Yung profile picture talaga natin, napaka-importante niyan. Yung mga testimonial from our clients, napakahalaga niyan. Yung mga skill tags, yun yung mga skills na related sa ating ino-offer na services. Let's say bookkeeping, pwede nating sabihin na sa skills tag na meron tayong skills in chart of accounts, financial accounting, for bookkeeping, for QuickBooks, o pwede nyo ilagay kung anong software ang gamit nyo. At malaking tulong talaga kasi kapag halimbawa na-optimize yung mga profile nyo, minsan yung client na mismo yung nagre-reach out sa inyo pagka nakikita nila yung profile nyo na optimize talaga siya.
Kaya ganun talaga kaganda at kung optimize ang ating Upwork profile at kung sino man sa inyo yung mga wala pang Upwork profile, mag-sign up na kayo. Malay nyo, dito nyo na matagpuan yung first ever client nyo. Si The One. Siya Yung pala, no? inyong dawan. Si The One. At kung may mga question kayo, pwede kayong mag-raise ng question nyo. Guys, sige, chat nyo lang sa chat box or pwede naman kayo mag-open mic to share your questions and kung kaya namin sagutin, sasagutin namin. Huwag mahirap yung question, ah. Question na, ano yung favorite color ko? Ganun lang. Yan, baka may question kayo, no? Masyadong mabilis ata yung presentation ko, eh. So Usually, far, what wala time akong po mga ang question. pag-a-apply nyo sa US? Okay. What Ayan. time yung pag-a-apply ko sa US? Ano talaga? Madaling araw talaga. Pinaka ano ko is 3 a.m. to 4 a.m. Yan, hapon kasi yan sa kanila eh. Or minsan tanghali. Parang medyo active sila dyan eh. Minsan, madalas nagre-reply sila sa akin. Tulog na ako. Alas 5, alas 6 ng umaga. Ayan. Kaya minsan talaga, kasi focus ako sa US. So, madalas baliktad. Like, pag naka-EST sila, baliktad yung oras Graveyard nila. talaga sa atin. Graveyard, oo. Mm. Yan, kung gusto nyo ng Australia, same lang naman ata yung sa sa Same time Australia. ng Philippines. Yan. Sinend ko pala yung sa Canva, yung sa profile picture. Sinend ko din, bago lang. Any tips para sa first time mag-sign up sa Upwork o newbies na wala pa gaanong experience? Si Mama ano rin. Ayun. Ako may share ko lang, kasi dati talaga wala rin naman akong experience kasi since yung nag-start akong aralin si online ay kagagraduate lang actually hindi nga naka-graduate, hindi nakaakyat ng stage kasi pandemic that time. Nag-start ako mag-build ng Upwork ko, siguro nakadalawang beses ako, bumagsak pa ako ng una niyan. Ang nilagay ko lang sa kanya is yung mga learnings ko kasi nag-ano ako ng mga courses ng online. Yun lang ang pansamantala ko nilagay tapos yung testimonial from friends na halimbawa nag-intern ka, puwede mo yun na pang-umpisa na ilagay mo dun sa Upwork mo kung wala ka pang experience sa, as in sa job. Ikaw Sis Glenn, baka may share ka sa kanila kasi alam ko may Upwork ka din. Ay, ako, may question ako sana, pero may isi-share din akong answer dun sa question ko. Pero Joy muna. At mas expert ito sa Upwork. So, sa mga bago kasing mag-create ng profile sa Upwork and bago mga mag-a-apply, ano yung mga red flags? Kasi Ayun. marami yan mga scammer and mga red flags na mga nagpe-pretend na sila'y mga clients. Yan. Ano mga red flags na dapat iwasan ng ating mga Upwork users? Ayan. Para sa akin, yung number 1 red flag is unverified payment. Unverified payment and unverified na phone number. Unverified. Yun talaga. Maliban na lang kung bagong gawa yung kanilang client profile. So, titignan mo din kung makikita mo din kasi doon kung kung gano'n na sila katagal sa Upwork. Kung gano'n na sila katagal sa Upwork and then unverified pa rin yan. Ano yan? Red flag yan. Pangalawa, ah, yung yung percentage ng ano yung percentage, yung kung ilang percent yung hina-hire nila, yung gano'n. Yun yung pangalawang red flag sa akin. Like, meron kasi talagang 0%. Sobrang ganda nung description, ang ganda nung niya, verified siya lahat. Pero, 0% hire rate. Sayang yung connects nyo. Sayang yung connection kung applyin nyo yun. Yan yung third, red flag ko. And ano pa ba yung mga red flag ko?
Ito naman, hindi siya red flag, pero iniiwasan ko siya. Yung sobrang haba. Yung sobrang haba ng ng kailangan. Yung kasi, direct clients ang hinahanap natin eh. Direct, ano siya, madalas sa mga Amerikano, direct to the point sila. Hindi sila yung kailangan ganito, ganito, ganyan, ganyan. So, ganun. So, nasa ideal client mo pa rin talaga. Yan. So, meron pala dito, any tips for the first time mag-sign up sa Upwork, newbies na wala gaanong experience? Ano po, mag-aral po and mag-ano ng skills, mag-build ng skills. Ayan, mag-build ng skills. Wag wag susuong sa giyera ng wala tayong armas. Suicide 'yan. Sayang yung Upwork natin kung wala tayong maipapakita. So, study, practice, kahit libre lang ang QuickBooks, libre lang. Libre lang kumuha ng QuickBooks Pro Advisor. And libre lang din mag-aral doon. And dito sa bookkeeping workflows, maraming mga libre dito. So, ayan. Ayan, zero knowledge. Anong laptop na maganda gamitin for work from home? So, anin ko lang yung experience ko dito So, meron akong laptop. Ito yung laptop. Lenovo. Lenovo yung laptop ko. Sobrang luma na Lenovo. Siguro mga 10 years na itong Lenovo na to. Working naman siya. Nabili ko siya sa isang Chinese. Chinese. Kasi yung mga Chinese character, nabili siguro sa isang Chinese na worth worth 8,000 pesos. Yun ang nakapagsimula na ako. Worth 8,000. Ano siya, sa Facebook Marketplace ko lang siya nakita. Pero, parang, baka maghanap kagad kayo dyan. Ma-scam kayo dyan sa, marketplace. Ingat-ingat din. Kaya anything na parang kaya nyong, maganda ang Lenovo kasi matibay. Yan. Lenovo, matibay at maganda ang Lenovo. Can we have an advice po if we need to buy a Connect in Upwork? Ayan. So, 2022 ng November, nag-member ako, Freelancer Plus. So, that's, pa yan dati, 15 pa lang ata, $15 in Connect. Nag-ano po ako, kasi kapag Freelancer Plus ka, mabuboost din yung mabuboost din yung profile mo. So, hanggang ngayon, Freelancer Plus pa rin po ako. So, sinusubscribe ko po yan every month. Lalo ngayon, nagtaas na sila. Oh, nagtaas na, ang sakit sa heart. Yun, nagtaas na sila. And always akong hanggang ngayon, nakasubscribe pa rin ako sa kanila. Ganun. Investment naman yan eh. Maano niyan. Basta, wag lang kayong apply ng apply. Sayang din yung sayang din yung connects nyo. Kung mag-freelancer plus 20 na ata ngayon, 22. So, libo din yun, di ba? Every month. So, kung may extra kayo, or pag-ipunan nyo, extra, maganda naka-freelancer plus. Sa totoo lang. No, hindi ko naman ini-encourage ko pala kayo. Hindi ko naman, yung Upwork, pero mas okay talaga naka-freelancer plus. Yan. So, sa akin naman and ito pa pala, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi nag-start ako 2023, di ba? 2023. Ngayong year lang ako pinasukan ng medyo maayos na client, medyo madaming client. So, ngayong taon lang, 2025. Imagine nyo, ilang $20 na yung nagastos ko sa every month since 2023 na Kasi hindi ako nag-start sa optimized na profile eh. Hindi optimize yung profile ko eh. Nagsisimula ako step by step kung ano yung And ngayon, fully optimized na yung profile ko. And alam niyo na kung paano fully optimize yung profile niyo. Mas mapapabilis yung pagkuha niyo ng clients niyan. Nag-avail po ba kayo ng availability badge? Yes, availability badge at dalawa yun eh. Availability at saka boost profile. Yon, lagi naka-on sa akin yan. Well polished. Optimize yan. Oo, sa akin, sa ko lang naman Hindi ko naman nagayain nyo. Yung availability badge na available now and yung boost profile, ko yun. Lagi naka-on yun sa akin. Yes, ma'am. May bibigay ka ba sa akin? Charot lang. Ma'am Anari, yes, collab.
Pwede bang mag-accept ng client tapos ipagawa sa iba, ikaw mag-supervise? Ano po yung strategy? Okay. Ano yung strategy? Base sa akin, ah, naghanap ako ng mas magaling sa akin. Joke lang. Hindi. Mag-ano din kayo. Kung meron kayong ka-close na, like, yung pinagkakatiwalaan nyo, ganun. Pwede naman. Meron kasing client na may tracker, di ba? Yun ang ano eh, may tracker. Ako, dalawa yung client ko may tracker eh. So, meron kasing ganun. So, diskartan nyo paano. Pero meron naman akong client na ano na naka-fix lang siya and then walang tracker. Parang naka-ano lang, naka-ano siya, naka-fix price siya per month. Yun yung mga ina-outsource ko. Kasi walang tracker eh. Yun. Huwag nyo palang ipahiram yung Upwork profile nyo sa ano ha, sa ibang like nakakulab nyo. And make sure na kayo lang ang kausap ng client. Make sure na ano, kayo lang yung kausap ng client. Kayo lang. And yung kakulab nyo, yung ano lang, accounting software lang ang ano, yan ano nyo sa kanya. Yung email, kayo mag-email kay client, mag-invoice kay client, kayo mag-invoice. Sa Upwork naman, diretso na yun eh. Paano yung mga access? One password, maraming mga ano, mga ano dyan na pwedeng yung password paano i-share na ano na parang safely. So, maraming ano. Paano yung access? Meron nga din iba, nagre-remote eh. Like, naka-open yung ano, nire-remote, tapos yung ano, papagawa, ano. Like, yung nagpapagawa, nire-remote lang yung ano niya, PC niya. And then yung gagawa, yun yung ano. Ayoko namang magpakano na parang, ano niya yan, ibigay niya yan, ewan ko na, mamaya, mahal kayo. Basta ganun lang naman. Sa experience ko naman, ano na ako, nakipag-collab na ako, nag-ano na ako, nag-share na ako ng ano ko, credentials ko. Dun sa mga, ano yun, ka-close mo. Hanggat maaari. Access with Books, fully trusted nyo lang. Yes, fully trusted talaga. Kaya, yung mga bago dito, may pagkaibigan na kayo dito sa mga ano, tapos, ano, tawag dyan, maging mabait kayo. And, ibigay niyo yung ano nyo, yung na mapapagkakatiwalaan talaga kayo, na magiging trustworthy talaga kayo. Isa yan sa mga skills, soft skills ng pagiging bookkeeper, pagiging isang freelancer is to be a trustworthy person. Yan. Ayun, may sabi si Corpus. Si Corpus Semac, sabi niya, of course, ikaw ang lead. Sabi niya, if you get the client. From Sis Churchy naman, oo yun, sabi niya, two-way authentication din para alam nyo if kailan sila nakalagin via email or text. Pwede. Email lang yung ibibigay. Ayun, sabi naman ni Sis Julian, kailan po kayo nag-start sa Upwork? Naka-unmute ka, Sis Christine. Christine. Okay. Kailan ako nag-start sa Upwork? 2023 po. Estudyante pa lang ako. Ayan. Kasi, nandyan kasi yung ating instructor dati sa TBSA, si Ate Mel, merong client getting yan dati. So, nag-ano kami dyan, naging estudyante ako dyan, and doon ko natuto kung paano gumawa ng Upwork, paano ayusin yung Upwork. So, doon pa lang na date is meron akong Upwork. Pero recently lang talaga nagkaroon ng medyo madaming client. Medyo may pumapasok ng client. Recently lang, ngayong taon lang, 2025. Ayan, huwag kayong panghinaan kung wala kayong sa Upwork. Huwag kayong, darating din yung time natin. Ayan. Oh, may mga questions pa ba? Oo. Type nyo na habang ano. Oh, abang may boses pa ako. Habang may Ito from Sis Anari.
Paano pala if may Upwork profile ka na pero you want to change email address? Ayan, ang makakasagot niyan ay si Ate Mel. Ate Mel, naranasan mo yan? Isang email lang, pwede mong gamitin. Hindi, I Pwede mean, mo gawin, i-delete mo yung dati mong Upwork, tapos gawa ka ng bago with the new email. Kasi isang email lang siya, hindi mo siya pwedeng palitan. yun. Ayun, nasagot ba sis ang question mo? Okay ka na ba doon? Super higpit ni Upwork. Kasi Yes. super safe ka naman doon sa Upwork. Kaya Mm. mahigpit siya. Magkano ang average acceptable rate? Magkano ang average acceptable rate range sa Upwork considering taxes and commissions ni Upwork? Okay, ganito. Pag may Upwork na kayo, try nyo buksan yung, laruin nyo yung app. May makikita kayo doon, calculator. Naranasan mo ba yun, Ate Mel, yung calculator ni Upwork? Meron calculator si Upwork, guys. Naano ko yan kasi nilaro-laro ko yung app eh. So, meron siyang calculator. Ilalagay mo doon magkano yung expenses mo, magkano yung bayaran ng bahay, utility bills, magkano yung ano mo sa pera mo, sa pagkain mo, ganyan. And magkano yung binabayaran mo internet, ganyan, ilalagay mo lahat doon. And then kukumpute ni Upwork kung magkano yung ano mo, magkano yung para sa na rate. Sa akin nung time na yun 6. Yun. Sabi ni Upwork, $6 yung ideal rate mo diyan sa na yan, sa skills mo. Ayun, ano nyo, ano nyo yung app. Ang bagal kasi ito, iikot-ikot. May isa pang question dito from Mary Ann. Is it true that Upwork pays better compared to LJ na mas maraming low baller na clients? Okay. Wala akong although may profile ako sa OLJ, no? May profile ako pero hindi ako nakakuha ng hindi ako nakakuha ng client. Kaya next week, a-attend ako dun. Sino ba mag-speaker sa OLJ? Si Tanya. Ayun, a-attend ako kay Miss Tanya na webinar kasi wala talaga, kahit isa, wala. Wala akong nakuha Oo, sa OLJ. Upwork lang. yes, ako din sis, meron ng profile sa online pero nakakatanggap ng invitation pero hindi pa rin pinapalad sa online. Pwede ko sagutin yung tanong. Sige po. Siguro depende pa rin yan. Pero sa totoo lang, si OLJ kasi, ang maximum na rate na pwede mong ilagay doon is 999 pesos. Maximum. Kasi trinay ko mag-rate ng $30 per hour doon. Tapos, in-equivalent ko siya sa peso. Hindi siya tinanggap ni online job. Tapos, trinay ko 1,000. Ayaw pa rin niya 3,000, 2,000, 1,500. So, trinay ko 1,000. Ayaw niya. Tapos, nilagay ko 999. Ayun, tinanggap na ni OLJ. Pero, hindi yun nangangahulugan na hindi ka makakakuha doon ng premium client. Kasi, Yes. depende pa rin yun sa magiging discovery call nyo kay client. So, Mm-mm. same lang sila. Latag nyo lang yung tinuro ni Joy kanina. Latag nyo yung profile nyo. Kasi yung tinuro niya kanina, ma-apply nyo rin sa online job. Then, sa DC ka na bumawi, sa discovery call. Paano mo na ngayon re-recruitin si client para maging, siya, parang premium rate paying na client. Sa isang banda, kay Upwork naman, walang limit kung magkano yung hourly rate mo. Basta depende yun. Pag nag-agree kay client, edi go. Yun. Kaya, yun naman yung advantage dun sa hourly rate naman kay Upwork na walang limit. Yun din, Yeah. yun, tips din, sa pag ng Upwork yun. Sa Upwork, madalas client yung ng rate. Kung magkano yung nasa job post nila and kung magkano yung nasa profile mo. So, kung nag-apply ka, kung ano yung nasa profile mo, kung ano nilagay mo, yun talaga yung magiging yun. So, client yan. I-share ko lang yung isang employer ko, nagpa-outsource sa akin. Nakakuha siya ng real estate property management sa OLJ. Clean up ng 2 years.
2,000 USD. Medyo malaki siya ha, na ano namin, na project namin. So, hindi lahat ng nasa OLJ low baller. Hanap lang tayo ng ng para sa atin. Paano po yung payout process sa Upwork? Ayan, I encourage you guys to create a Wise account. Ayan, create kayo Wise account and uh, Ate Mel, ano ba yung mo, nakalagay sa Upwork mo na pag babayaran ka? Local bank. Local bank, pwede din pala. Wala kasi ako local bank eh. So, Pero lang maganda daw sa Wise. Yes, Yes. ako TL, ang na-experience ko, ang gamit ko talaga sa Upwork ko is Wise. Kasi pagka kinocompute ko kasi siya, kung magkano yung papasok doon sa local bank kumpara doon sa Wise, mas mataas pa rin sa Wise kasi nakadepende kasi yun sa palitan din. Mas mataas kasi yung palitan ng Yun Wise. na nga Tapos daw. bago ko siya i-transfer to local bank. Tas ang gagawin ko lang para mas mabilis ang transfer from Wise to local bank, isesend ko siya as friend and family para mas mabilis. And PayPal, pwede din PayPal, pero mataas ang fee sa PayPal. And advice ko sa Wise, sa akin lang, ngayon lang yung bago lang na is, kumuha kayo ng Wise business account. Kasi pag business to business, alam ko walang fee eh. Pag business to business transaction. Pag kasi, business to parang personal, merong fee. And merong VAT. So, yun. Pinag-aaralan lang din naman namin. May mga client ako na na yung sa labas, so wala sa Upwork. Pag nagsisend siya sa Wise ko, may fee. Then, minsan pag sa PayPal, ang laki ng fee. So, na-try ako ng Wise Business. Ayun. Wala siyang fee. Pag sa Wise Business. Ayun nga lang, i-register mo yung business mo. I-register mo sa DTI. Ayan, sa DTI at saka mag-aamla ka din. Ganun. Meron ka ba, Ate Mel, business account? Okay. Yun. Ayun, sabi ni Sis Churchy, nakalink sa bank yung akin. Local bank ba yan, sis, from yung sa'yo? Yung nakalink sa yung Upwork account. So, siguro wala ata si Sis Churchy. May mga questions pa ba? Yun, yes, local daw. Wise Wala Business. pa daw si Wise noon. Ate Mel, tawag dyan? Yung ba sa'yo, yung pag ng bayad ng pera, like get paid, ano ba sa'yo? Parang mabilis ba? Or within the day ba? Or ganun din, parehas din sa akin na meron ding, like, kunyari, Wednesday, parang, kun- Same lang din. Pero same. pagka top rated ka or top rated plus, mas mabilis na yung approval ng payment. Oo. Ganun sa, Yan. isa sa mga sa Upwork na parang naano ko is, 1 week yung 1 week yung security, Pag bago ka pa lang. Pero later Oh. naman, nababago naman. Mm. Hmm. Yeah, so medyo matagal. Matagal. Kasi kunyari, Sunday, Monday to Friday, makikita mo siya sa sa timesheet mo, meron pa siyang 1 week na 1 week na parang security period at saka kung mag-aano ba yung client mo. And then, mag-a-appear siya sa sa Upwork mo ng Wednesday, ng next week pa, Wednesday. Then, kukunin mo siya sa Wise, lalagyan mo siya sa Wise, Friday pa siya darating. So, matagal. Matagal siya. Pero okay lang kung marami ka namang client. Para ka lang sumasahod din ng kinsenas. Bakit walang option to withdraw sa Wise? Kung meron kang USD, tingnan mo yung meron kang Wise, open ka ng USD account, and then yung details doon sa USD account, yun yung ilalagay mo as local bank doon sa Upwork. So, ganun yung ginawa ko. Ang awkward, naka-spotlight ako.
Si Miss Eds pala to. Hi, Miss Eds. Okay. May question pa po ba tayo? Kasi magpapasalamat na tayo Ano? sa ating magandang host. Oh, tingin ko wala nang question, sis. Pwede na siguro. Tulog na Oo. tayo. Mamaya na. Magbibigay muna. Gusto ko pa kayong kausap eh. Magbibigay muna kami ng aming Isama natin si Ate Mel dito sa spotlight. Ano ba? Ayan. pasasalamat sa iyo. Okay. Oh, may pagganyan pa. Dalawa lang. Ah, okay, etong aming maliit na token. Wow, may cash Susunod na, equivalent yan. ano daw? Naging mukhang Susunod. pera. Abangan mo daw. Hmm? Okay, so basahin ko lang po yung citation. Certificate of Appreciation is presented to Christine Joy Aragon in recognition for her valuable contribution to the webinar for a cause, How to Attract Bookkeeping Clients in Upwork. Your dedication and support have been instrumental in helping us raise funds to purchase school supplies for children in need. Given this 25th day of June 2025. Thank you so much sa insightful at napaka-gandang mo sa amin, message, sharing of Hindi naka-share ideas. screen yung certificate. Ayan. Ah? Ate Mel, meron bang ano yan? Meron bang plaque? Hindi naka-share screen. Hindi naka-share Ele, screen daw. Ayan. Kasi, share. ayan. Wait lang ha. Ayan na. Thank you, Miss Aragon. Ayan, Wait lang. I-present mo. Kulit Okay na din. po. Wait lang, Ayun, ang i-present mo ganda. siya. Certificate of Appreciation. Sige, sige. Ulitin mo, Miss Rachel. Ulitin mo. Yung Yung pagbigay ng certificate. okay. Okay. Certificate of Appreciation is presented to Correct. Christine Joy Aragon. Yan. Yan, Thank thank you so you. much It's an sa honor. napaka-generous mong presentation ng knowledge. Ayan, thank Yun. you. Thank you, Ate Mel. Para to kay Ate Mel, mag-give back ako. Actually, kulang pa to. Kulang pa to sa generosity ng ating founder. Ayan, gusto ko lang i-comments yung gusto ko lang sabihin kay Ate Mel na, Ate Mel, eto na yon yung pinag-aral mo. Ayan. So, salamat sa sa pagkulit, pagiging sa akin, sa paghila sa akin na galing sa CR dahil umiwas sa picture taking. Dahil sa sobrang mahiyain. Salamat sa pag-approach sa akin lagi. Doon nawala yung hiya ko. Kasi lagi mo ko ina-approach. Ayan. Thank you sa lahat ng learnings na binigay mo. Salamat sa pagiging instructor ko and pagiging mentor ko sa hindi lang sa professional na side ng aking buhay kundi pati na rin sa personal na side. Kahit nga yung paggawa ng baby. Natatawa ako no? Oh. May kapalit pala yun yung scholarship niya. Ano bang kapalit ng scholarship? Ito ba? Sus, napaka lang to. Kung alam mo lang kung kung gaano kabigat yun, kung ano yung binigay niya sa akin na pagkakataon na yun. Sobrang mahihain ko nung time na yun, guys, kasi lahat sila halos karamihan, mga CPA, sa kanya lang ako medyo nakaka-relate kasi, din siya service crew din siya si Ate Mel. So, Jollibee yan si Ate Mel. Tapos ako naman, sa Potato Corner. So, medyo may may nakaka-relate ako sa kanya. Tapos sabi ko, inaano niya sa akin, sabi niya, Joy, mag-ano ka na. Yan, mag-enroll ka na, Joy. Mag-ano ka na. Tapos, Joy, mag-ano ka, meron 2 months lang yung intern. 2 months lang. Tapos sinipan niya na ako, huwag ka na dito, Joy. Mag-ano ka na sa labas. Yun. Huwag kayong matakot din minsan na, kunyari, may nag-ano sa inyo, may nag-hire sa inyo, tapos parang ilang ano lang, kasi para ma-hone kayo din sa labas. Ayun, ganoon din yun. Sabi niya, wag kang umano dito, wag kang bumuro dito sa akin. Wag kang laging dikit ng dikit sa akin.
Ayan. Dikit lang kasi ako nagdikit sa kanya ngayon eh. Dati kasi siya yan, siging tawag ng tawag sa akin eh. Tapos ngayon ako naman siging tawag ng tawag sa kanya. Lagi ko yan namimiss yung ano na yan. Babae na yan. Ayun. Thank you so much. Ang ibibless ka ni Lord dahil sa napakaganda mong puso. Yung you give back. At hindi lang naman ikaw yung nag-benefit. Maraming magbe-benefit. Galing. Thank you. So, ayun. Picture taking, ang most awaited part. Mag-picture taking pa ba? Mataas Siyempre yung iyong naman. Siyempre Ah, naman, picture Yes, mga taking. picture taking. Pakita pero, naman kayo dyan, guys. pero hindi nagbubukas Para yung camera. close tayo. Apo, yun. Ma'am, close na tayo lahat eh. Mag-open kayo. Uy, add nyo ako sa Facebook, ha? Kasi, Oo. tsaka ano yung, i-tag nyo ako pagka nag-ano kayo na. Oh, yung takeaways nyo guys. Baka naman, pwede. Mag-ano kayo ng takeaways. Uy, Yan. nandito pala si Binibining Cheryl de Los Santos. Kaya nga, itong my loves ko na to. Magiging ano ko din yan soon. Magiging kakolab ko din yan soon. Hi, Joanne Garado. Hello, Corpus. Ano yung pangalan mo, Corpus Semans? Kanina pa namin, sino kaya to si Corpus Semans? Sino ba talaga pangalan mo, Kaya nga. Semans? Ayan. Hello, Mary Ann. Ganda naman ni Mary Ann. Hi, Miss Cheryl. Sino pang mga... Hi, Ossie! Kamusta? Yan. So, sa susunod na session ulit, nangumusta na no? Kalam Ay, pa ano, guys, ano pala, kung may TikTok kayo kung may TikTok account kayo, please kindly follow Nanay Lon sa TikTok para makapag-live na siya. Okay? Kailangan ko ng 500. Oo. Para Akala makapag-live ko na siya. 150 pwede na. Hindi pala 100. 500 pala. Para makapag-live na siya sa TikTok, kindly follow po Nanay Lon. Ayan. Para updated kayo sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Kindly like and share and subscribe. Kung gusto nyo maging updated sa live natin, sa Facebook nyo ako i-add. Okay? Yan. Ano na? Picture na! Picture na! Oh, Asan sige na? na. Ayan, Hindi na picture mag-open na. yung iba. Okay. Okay lang yan. Natutulog yan sila. Okay, joke. Ayan, si Sis Eds, si baby. Si Miss Josie nga bagong Date ligo pala. May 287 na tayong na-sponsored na kids. Ayan, sa announcement habang nag-o-open ang ating mga participants sa kanilang mga cameras. So, thank you so much sa inyo at yung mga gusto pang humabol ulit, mag-additional sponsorship, mag-donate. Welcome na welcome po kayo. So, marami pa tayong susunod na mga webinars. So, hintayin po ninyo ang mga links. Ipopost po namin at sisend sa mga GC. Yan. Yeah. Ayan pala. Meron din akong Ayan. i-shoutout sa isang mentor ko dito, Miss Arlene Tanueco. Hello. Sa din yan, mentor ko din yan, and ano din yan, nag-i-sponsor din yan. Nag-sponsor din siya ng ano. Oo. Pag may birthday ka, sponsoran ka niyan. Gugulat ka na lang may pagkain na sa bahay niyo. Di, gulat na lang ako may pera sa Gcash ko. Aray ko po. Wow. Okay po. Ito po pala yung mga natin, packages. Baka yung mga friends nyo hindi pa nakapag-register or hindi nyo pa na-reach out. Ang standard sponsorship po natin is 699. Yung para sa mga 599 lang po. 599. Ah. Okay po. So, 599. Ito po yung para mas magandang foundation para pag sumabak na sabog. Yon, mag-start tayo. Beginner must-haves. Okay. So, ito po, pwede nyo po itong i-share sa mga friends nyo, yung standard sponsorship. Then, meron po tayong 1,499. Ito po yung sa pag gusto nyo pong mag-niche ng basic hotel bookkeeping at basic Shopify bookkeeping po. And ang pinakamalupit, yung 4-week program po natin na 4,999. Natapos na po ba yung
4,499 natin, Miss Mil. Sa July po yan magsa-start. Buong July po Ay, hindi magaganap po. Yung live. discount natin, wala na yon. 499 na talaga siya. Okay po. So, ito po yon. 4 live Sunday webinars. So, ano to, talagang hindi lang kayo makikinig, gagawa din kayo. Yun po. At marami pong salamat sa lahat ng support nyo. Again, all proceeds po ay mapupunta sa mga batang nangangailangan ng ating tulong. In our simple way, we can make a difference in the lives of the children. Sabi ko nga kanina, nag-uusap kami na sana makabigay tayo ng shoes, kaso mas mahal kasi yung shoes siguro sa sunod. Kasi may nakikita talaga kami mga bata na pumapasok silang nakatsinelas kasi hindi nila kayang bumili. Tapos yung iba, yung mga gamit. Pero sige lang, sa susunod na mga natin, webinar, yon. Kaya kung meron pa kayong mababait na mga kaibigan na hindi nyo pa na-reach out na makakatulong sa atin na mas madagdagan po yung mga bata, we will appreciate po. Thank you so much po sa inyong support at generosity. God will bless you more. Thank you. May additional Yes. po kayo, Miss Milona? O magta-thank you na ako. Thank you, Tene. Thank you po, everyone. Ayan. So, ano ba? Ba't natawag ako dito, Jo? Ay, hindi, baka meron kang additional information Ayan. So, or... ano na po ito, guys. Baka kasi nag-iisip din kayo, bakit may webinar for a cause? Maliban sa laging sinasabi nila kanina. So, nag-start talaga ito nung parang Pasko, nung 2022 yata, yun, Pasko, yun. Tapos naisip natin, yung mga bookkeeper na nung panahon na yun, na what if, parang mamigay tayo ng regalo sa mga bata. Ayun. Tapos bigla na lang may binaha na lugar. So, Oo. so nanawagan din kami, donate yung mga bookkeepers, mga accountants, so nakabigay din tayo ng mga tulong doon, ganyan. Tapos hanggang sa yun na, ano na siya, parang nagiging part na siya nung advocacy natin. Na kumbaga hindi lang tayo simpleng mga bookkeepers, meron din tayong pagmamahal doon sa paligid natin, 'di ba? So hindi lang tayo puro kuha ng mga dollars, galing ng Amerika, ng Australia, ng UK, 'di Okay. ba? Or pound sa UK para kundi talagang binabahagi din natin kung ano man yung mga naging earnings natin sa kanila. So may binaha, may binagyo. So namigay din tayo dun ng bigas, ano ba to, naging ano na tuloy tayo. Naging ano tawag yan? Naging ano yun? Parang yung namimigay tuwing may nangangailangan, 'di ba? Pero ang sarap sa feeling, guys, dahil connected tayo, 'di ba? Una, connected tayo sa isa't isa. 'Yun. Sa totoo lang, sa Webinar for a Cause, ang dami naming mga bagong naging kakilala dito. Ayan. Tapos hindi lang naging kakilala, naging kabiruan na, kakwentuhan, kapamilya, kaibigan, gano'n. 'Yun. So by the way, guys, meron tayong GC ng Bookkeeping Workflows GC. So if hindi kayo member ng GC na 'yun and you want to be active, you want to, gusto mo makinig ng mga biruan. So, hindi siya, hindi siya gusto mo magtanong tungkol sa bookkeeping, o, di ba, hala ka, tanong ka doon. Gusto mo magtanong tungkol sa accounting, dami nating experts doon, o, di ba? So, taas kami mga experts natin doon yan. So, wala lang, ano natin yun, community natin yun. Gusto nating, tawag nito, gusto natin siyang buhayin, yung tulungan na hindi naman kailangan natin na magbayad or kung sa ganitong paraan natin siya dinadaan. Ayun. So, thank you talaga. Thank you. Thank you po sa lahat. Ayan, mga friends natin dyan. So, at thank you din sa pagtitiwala nyo. Lalo na yung mga
simula year 1 pa lang, year 2 hanggang year 3 ng mga webinar for a cause natin ay nandun at dumadami tayo, di ba? Dumadami tayo ng dumadami. Thank you din sa mga nag-sponsors, mga nag-donate. Tapos yung mga nag-enroll doon sa mga courses natin. So lahat kayo, in the coming days, isabihin ko na yung yung mga masasaksihan niyo in the coming days doon sa mga nag-donate lang or may friend kayo na tingin niyo makakatulong sa kanya itong webinar for a cause na ito. Hindi naman na actually natin pinagdadamot na kahit hindi sila nag-donate ay ayaw natin silang papasukin dito. Pasukin niyo sila, 'di ba? Kasi matututo sila kasi webinar for a cause nga 'di ba? Whether tulong sila sa mga bata or tulungan nila yung kapwa bookkeepers nila. So, marami tayong mga topics. May QuickBooks, gusto mo matuto mag-QuickBooks, nandito yung speaker natin. Gusto mo matuto mag-Zero, yan yung natin, standard package natin, yung 599 natin. Gusto mo magtuto ng Australian, Goods and Services Tax and Business Activity Statement. Yan. Andito yung magiging speaker natin, si Miss Cheryl, tsaka si Corinne. Diba? Gusto nyo matuto anong lessons learned during bank reconciliation? So, nandito yung mga magsishare sa atin, actual bank recon. Sumabak sila sa iba't ibang bank recon sa Xero at saka sa QuickBooks. Different companies, different problems. Nandito sila, tatlo sila, okay? Ako yung magmo-moderate na. Ewan ko kailan yun, sa Sunday yata yun. Ayan. Inventory, nandito din yung speaker natin. Expert to sa manufacturing, sa e-commerce, name it. Nandito din siya, ewan ko. Sana hindi siya magtago. Tapos gusto niyo mag-communicate, sa standard lang to guys sa standard lang to. Paano yung authentic communication natin as bookkeeper? Nandito din yung speaker natin. Okay, taas kamay naman dyan. Ayan. Super dami. Titinan ko lang ha, yung mga magiging speaker natin dito ha. Okay, so far so good. Nandito naman sila lahat. Okay, yung QuickBooks at dito speaker natin. And a lot more. Kasi for sure, pag nakita kasi nila nag-start na yung webinar, bigla na lang may mga magvo-volunteer na gusto nila mag-speaker. Yung hotel naman ang Shopify bookkeeping natin, guys. So, yun yung 1499 package natin. Ay meron yung practice files na pwede nyong gamitin as portfolio. Actual yun, totoong yun, files yun, okay, na pwede nyong pagpraktisan and you can create your own portfolio. So, hotel yun sa Amerika, Shopify seller din sa US, okay, if you want to, parang seryoso ka dun sa ganong niche, okay. Tapos yung 4-week program, guys. So, eto na si 4-week program. More on client getting ito. Confidence building, habit formation natin bilang mga bookkeeper para maging sustainable yung bookkeeping business natin. So, 4-week yun. Every Sunday yung session. Then, once a week merong question and answer para sa mga activities na gagawin natin per week at masagot agad yung mga kakaharapin nyo na challenges at activities sa week na yan. Yun lang po, Miss Michelle. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nag-attend. Alam ko mga busy kayo pero talagang naglaan kayo ng panahon. Yun, hindi lang panahon, pati yung resources nyo na shinare nyo sa amin. At sa ating napakagaling na speaker. Saludo kami. Salamat. Wala. Salamat. At dun po nagtatapos ang ating Bookkeeping workflow. ngayon, ng gabi na to tungkol sa Upwork. Marami pa pong abangan na mga topics na makakatulong sa atin. Yun.